Medyo horror lang. Kwentong aswang, kababalaghan, misteryo na may konting pagkabarbero. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, baka naman pwede kang mag-subscribe. Kasi kung hindi, ikaw din, makakakita ka ng Mumu mamayang gabi. Huwag mo din kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload ko. Hindi katulad niya na bigla na lang hindi nagparamdam sa'yo. Tara simulan na natin ang kwento. Ghost Mommy. This scary thing happened to me when I was 6. Hello mga kamedyo horror lang. I'm Aki and this is my story. Way back 2009, when I was 6 years old, yung bahay kasi namin, likod na siya ng bukid. At yung bukid na yon, diretsuhan papuntang sementeryo. So, nag-start ko siya ma-experience nung mag-isa ako sa bahay. Dahil working ang parents ko at lola ko lang ang kasama ko. But that time, wala si Lola LB dahil linggo at araw ng simba. Habang naglalaro ako nun sa sala namin, naaninag ko na parang may dumaan sa likod ko. May TV din kasi sa harap ko, kaya maaaninag mo talaga siya. So nilingon ko, pero wala naman. I assume na baka pusa lang namin. Habang nagpapatuloy ako sa paglalaro, may tumawag sa akin galing sa kusina. Yung kusina namin open siya. Kita mo na yung bukid sa likod. Tumayo ako para tignan at nakita ko may babae doon. Nakaputi, nakaupo sa puno ng mangga. Tinanong ko siya, bakit po? Malakas dahil nga malayo. Pero di na siya kumibo at biglang nawala. Napakamot ako sa ulo noon at bumalik sa loob para maglaro. Hindi ko namalayan, nakauwi na ang lola ko at ang mama ko dahil nakatulog ako. Nakita ko si mama na pinupunasan ako. Nilalagnat na pala ako. Kinabukasan, nasa kwarto lang ako nang may nakita akong babae na nakatalikod sa bintana. Umiiyak siya at tinawag niya akong anak. So dahil bata pa ako noon at wala pa akong alam sa mga scary thing, tinawag ko siyang mama. Siguro dahil may lagnat ako at naglalambing. Pero wala ang mama ko. 2 linggo din akong di nawalan ng lagnat at buong linggo nandun lang din siya sa bintana hanggang sa nagsasalita na siya uli. Sama ka na kay mama. Malungkot mag-isa si mama. Nanginginig yung boses niya. Nakatingin lang ako sa kanya. At ang kamay ko ay unti-unting inabot ang mga kamay niya. Nakatayo na siya sa gilid ng higaan ko. Bigla akong nagulat dahil hinampas ni Lola ang kamay ko. At agad naman ako nawalan ng malay. Kinukumbulsyon daw ako, sabi ng mama ko. Fast forward, 18 na ako. Nakakita ko pa rin siya. At tuwing magpa-birthday ako, mas lumalala siya. Nagagalit na din siya sa akin hanggang sa kinuwento ko na kay mama ang na-experience ko. Kasabay ko ng anak sa'yo yun. Pero yung anak niya namatay. Nilibing sa puno ng mangga sa likod. Hindi matanggap na wala na yung anak niya dahil iniwan siya ng nobyo niya kaya nagpakamatay din siya. Nagbigti siya kung saan nilibing yung anak niya. Naalala ko bago ako itauwi sa bahay. Sinabi niya sa akin kukunin ka niya. Di ko naman alam ng totohanan niya. Exact word na sinabi ni mama sa akin. Ngayon, 20 na ako. Nakikita ko pa rin siya pero di ko pinapalata dahil sabi ng albularyo hanggang alam niya nakikita ko siya. Di niya ako titigilan. Yun lang. Salamat!